Palayo sa pagkapangulo. Tumakbo na lang na vice presidente. Kasi hindi siya maniwala na matatalo niya si President Bongbong Marcos. Then, candidate Bongbong Marcos. Kaya nakipag-team up na lang po. Yan ang tamang analysis. Yan po ang katotohanan kasi. Lalo pa ngayon, mga kababayan na humiwalay siya. Kaya ang resulta po, bumagsak yung ratings niya. At magiging tuloy-tuloy na yan. Until 2028, negative na yan. Effective mga kababayan yung paninira araw-araw ng mga nausog. Bakit niya Mr. Maravillas? Bumulusok ng tuluyan po si Inday. Tuloy-tuloy na mga kababayan yung downtrend. Palubog na yung bangka po ng mga Duterte, lalo na po si Inday. Yan po yung yung latest result ng survey ng Tangere. Noong isang buwan, may survey po na ginawa naman po ng Okta. Dati nang pabagsak yung ratings ni Inday. Ngayon, lalong bumagsak po. Ito yung report ngayon mga kababayan ng Manila Bulletin. Yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tumaas, si Inday bumagsak. Sabi ko sa inyo mga kababayan, tama yung ating mga analysis. In denial lang ang mga DDS po, hindi nila matanggap ang nagdudumilat na katotohanan na ang nagpanalo po sa mga Duterte, mga Marcos loyalist, Marcos supporters po, binabaliktad nila, sinasabi nila yung mga Marcos daw, walang utang na loob sa mga Duterte. Wala man dapat pong itanaw ng utang na loob yung mga Marcos kasi never po na makakaapak sa Palasyo Malacanang si Maudings kung hindi po sa Marcos supporters, kung hindi sa suporta po ni Amy Marcos. Kahit nung 2022 elections mga kababayan, hindi po mananalo si Inday kahit presidente yung kanyang tatay. Yun ang rason po kaya nakipag-unity. Kasi po, kung hindi makikipag-unity team si Inday, hindi tumakbo bilang vice president na lang ng ating Pangulo, lumaban siyang presidente po, kahit presidente yung kanyang tatay, talo. Kasi po, ang butante ng mga Duterte, mga Marcos supporters, kasi nga, yung mga Marcos supporters, di ba, galit sa mga dilawan. Pero niya Mr. Maravillas, di ba yung mga dilawan? Gusto nang makipag-alyansa sa ating Pangulong Bongbong. Yan yung proposal po ni Senator Trillanes para daw matalo ang mga Duterte. Di ikaw, Mr. Maravillas, ano ang position mo dyan? Nasa Pangulong Bongbong Marcos kung ang gusto niya. Pero siyempre, hindi man mapipilit ng ating Pangulong Bongbong ang mga Marcos loyalist. Kasi Marcos loyalist nga iboboto niyan, Marcos. Di ba? Kasi loyalist nga alam po ng mga Marcos loyalist na mapagsamantala yung mga dilawan. You just imagine mga kababayan, yung mga dilawan, yung tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kinaso, yung pamilya mismo, 938 yata yun, na mga kaso, sa kung saan usgado, pati sa Amerika, sa Switzerland. Ganon ang ginawa nila. Siniraan ang siniraan. Lahat ng uri ng akusasyon, yung hindi makain ng aso. Lahat ng uri ng panglalait, ginawa nila. Inagaw yung mga assets ng mga Marcoses. Giniba yung mga mansions po. Nakita ninyo yun sa YouTube na si Mrs. Marcos iyak ng iyak. Yung isang mansion nila, sa Quezon City yata yon, pinagigiba. Matindi po. Ancestral house nila, hanap-hanap siguro ng ginto. Nagkwento kasi si Mrs. Marcos na maraming gold bars yung kanyang asawa. At interview niya ni Maring Winnie po, Monzod, si Solita Monzod, tinatago lang po sa basement. Yun siguro yung hanap. O ngayon, other than that, nung fast forward tayo, 2022, kumandidato sa pagkapangulo nga, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinambakan po ng disqualification case ng mga dilawa. Di ba? Ngayon,
Papayag yung mga Marcos supporters na halimbawa makipagkoalisyon yung mga dilawan, iboboto ng mga Marcos supporters? Ano sila, sinisurte? So siguro mga kababayan, ito analysis ko lang. Kahit pumayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos makipag-alyansa sa mga dilawan, kasi nga yung nasa isip ng ating Pangulo, unang-una hindi naman siya kandidato, gusto niya ng unity. O di okay, makipag-koalisyon yung mga dilawan to defeat the Dutertes daw. Kasi kakandidato, pagka-senador, 3 Duterte daw, sabi ni Inday. Hindi man natin mapipilit yung mga Marcos loyalists na iboboto yung mga Duterte at Calyado. Tama ba? So with this downtrend mga kababayan na ratings ni Inday, pagpapatunay lang po ito na kukunti man lang po ang sumusuporta sa mga Duterte. Yung mga DDS po, kukunti lang sila. Patunay po ng mag-intensify ng mga paninira yung nausog noong May, bumagsak na si Inday sa ratings. Ngayon na humiwalay, ayon, lalo bumagsak si Inday. After na mag-resign siya as DepEd Secretary. So that is 2 years away from the 2028 elections. Malamang sa 2028, kaya po ang gustong itulak ni Inday po ng mga Duterte, si Baste, kasi pagdating ng 2028, malamang po si Inday, negative na yung ratings. Parang si GMA, yung barkada niya, negative yung ratings ni GMA. Yun ang nangyari po. So, posible yun ang sapitin po ni Inday. Kaya, natutuwa ako sa mga ginagawa ng mga nausog. Dari-diretso lang kayo, mag-ikot kayo sa buong mundo. Lalo ninyong paigtingin mga kababayan. Lalo ninyong paigtingin ang inyong paninira kasi effective po. Sabi nga natin mga kababayan, bawat hampas ng mga nausog kay PBBM, kay Inday ang latay. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung data, yung result ng Tangere survey, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Laging na po matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners pumupunta po sa amin. Mga British tourist po sila. Na-set up na rin po yung mga bago naming equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po siya sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po sa mukha ang application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Automax po siya. Ito po, sa mga cancer patients, mainam po ito. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Ning siya red mix fruit drink. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry.
yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating kwento tungkol sa pagbulusok po ng ratings ni Inday. After na humiwalay siya, mag-resign siya po mga kababayan sa pagiging DepEd Secretary na isang patunay mga kababayan na ng kanyang popularity mga kababayan ay nakadepende sa alliance niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, mas marami po yung mga Marcos supporters. Tama yung ating sinasabi all along na yung boto ni Inday na 32 million, 31 million kasi niyan mga Marcos supporters. So, napakaliit na percentage. Yung excess lang, mga kababayan, yung mga Duterte. Boto ng Duterte po, noong 2016, galing po sa mga Marcos loyalist. Ngayon po, na sinisiraan mga kababayan ng mga Duterte at umiwalay na din si Inday. Kaya normal ito na pagbagsak ng ratings ni Inday. And I think sa mga susunod na araw at buwan mga kababayan, lalo siyang lulubog. And that will be the end mga kababayan ng political career ng mga Duterte. Kaya tama po si Ping Lacson. Yung announcement ni Inday na 3 sa mga Duterte ang tatakbong senador, pakulo lang po nila para pag-usapan. Libreng publicity. Pero alam na ng mga mamamayang Pilipino yung karakas nila, yung ugali nila mga kababayan, yung totoong kulay. Tama pa? At hindi ayaan ng mga Marcos loyalists na makabalik pa sila mga kababayan sa posisyon. Dalang-dala na sila, lalo sa pag-ugali ng tatay. So ito ngayon yung balita, June 27, 2024, kalalabas lang po, 9:31 in the morning. Marcos satisfaction trust scores up. Ibig sabihin yung satisfaction rating at trust ratings tumaas yung sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mantang bumagsak si Inday. So sabi dyan, President Marcos satisfaction rating increased from 43% to 45%, while his trust rating increased from 56% to 58%. Si Vice President Sara Duterte, satisfaction rating po niya, bumagsak po from 52% to 50%, while her trust rating decreased from 60% to 58%. Si Senator Francis Escudero po, in his first term as Senate President, emerged as the highest rated top government official in the country. Dati po si Inday, wala na po si Inday. Kita ninyo, mga kababayan, tama all along yung mga analysis natin. Huwag kayong makikinig po sa mga DDS vloggers, yung mga analysis nila. Fake news po. Walang katotohanan. Lahat lang po propaganda, yung kanilang mga sinasabi. Baliktad po sa katotohanan. Pinapalabas na masikat daw si Inday. Paano naging masikat? Kung naniniwala, kayo mismo hindi kayo naniniwala na masikat si Inday kasi hindi itinuloy ni Inday yung pagkandidato sa pagkapangulo. Tama? Saan kapulutin yan mga kababayan? Na presidente yung kanyang tatay, incumbent president, hindi niya kayang ipanalo, mga kababayan, si Inday sa pagkapangulo. Anong ibig sabihin nun? Si Inday mismo hindi naniwala na mananalo siya. Kaya yung run na Sara Run po, movement, naging run away. Nag-run away si Inday. Tumakbo, palayo. Palayo sa pagkapangulo. Tumakbo na lang na vice-presidente. Kasi hindi siya maniwala na matatalo niya si President Bongbong Marcos. Then, candidate Bongbong Marcos. Kaya nakipag-team up na lang po. Yan ang tamang analysis. Yan po ang katotohanan kasi. Lalo pa ngayon, mga kababayan na humiwalay siya. Kaya ang resulta po, bumagsak yung ratings niya. At magiging tuloy-tuloy na yan. Until 2028, negative na yan. Grabe yan Mr. Maravillas ang prediction mo.
Yun talaga po ang magiging direksyon yan. Lalo't itinutudo na ng mga nausog yung paninira sa ating Pangulo. Kasi yung nakikita ng mga mamamayang Filipino po, magandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo po? Bumabaha po ng proyekto at ayuda sa buong bansa. Galing pa lang pong Dumaguete, Negros Occidental and Negros Oriental yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan. Siya lang ang Pangulong ganon na tinitingnan mismo, mga kababayan, kung ano ang pangangailangan ng mga tao to the barangay grassroots level. Nagawa yan po ni Maudix sa kanyang administrasyon. Hindi po. Wala ni isa sa mga presidente other than yung kanyang tatay. Tatay ni President Bongbong Marcos. Si Apo Lakay. So malamang yung ating Pangulong Bongbong Marcos mag-serve po ng 20 years din. Gatong ka na naman na niya, Mr. Maramillo, si 2028, tapos na yung term. Through Martin Romualdez po. Ferdinand pa rin. Ferdinand Martin Romualdez. Pinsang buo, mga kababayan ng ating Pangulo. Yan ang laging kasama sa mga pagsiservisyo sa mga barangay. At wala kang marinig na masasamang salita. Di ba? Dito nga po, tumaas na yung ratings ni Martin. Ipakita ko po sa inyo. Tingnan ninyo. Bongbong Marcos, President, from May 2024 to June, from 56% trust rating to 58%. Si Inday from 60% to 58%. Tingnan ninyo si Martin Romualdez. Mga kababayan, pangatlo na. Speaker Martin Romualdez from 54% nung May to 55%. Ang lapit-lapit na po. 4 years away from the election. Kita ninyo pa? Sabi nga po, ang ratings ni Martin po is slowly but surely. Ganon po, Martin Romualdez is a rising politician and maybe, mga kababayan, the next president ng ating bansa. Yan ang laging kasama po ng ating Pangulo, be it dito sa ating sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas at sa pagtatravel niya sa iba-ibang bansa. So yun ang tinitraining ng ating Pangulo na kanyang successor. Sa tingin ko lang po, sa tingin ko. And possibly yung ating pananaw, tama, naamoy ko na. Para niya, Mr. Maravillas, may inside, inside story. Wala man po. Basta amoy na amoy ko. Malaki ang ilong ko ang butas ng ilong ko. Paano hindi ko maamoy? Pero nang tanungin si Martin Romualdez ng mainstream media kung ano ang kanyang plano, sabi ni Martin, I am running for re-election ng 1st District ng Leyte. Sa 2028, matagal pa niya yan. Tinawanan lang po. Hindi tulad ni Inday na nag-announce na. Gigil. Gigil na gigil, mga kababayan, na tumakbo. Iyan, tagal-tagal pa. 4 years away. Sabi ko sa inyo, ang sasapitin po ni Inday, yung sinapit mismo. Yan ang tingin ko po, yung sinapit po ni Jojo Binay. At saka ni Leni Robredo. Yun ang sasapitin ni Inday. Unang-una sa IQ po, parehas ni Leni. Lutang. Pati mga supporters po, palibasa yung mga Duterte po, hybrid dilawan. Ang partido PDP. Ang PDP laban po. Yan po ang partido ni Coricong. Naintindihan na ninyo? Kaya yung mga pag-ugali nila, pari-parehas. Kung manglait po, sagad sa buto. Di ba yung nausog? Nakikita ninyo?
Ganon na manglait po yung mga dilawan. Yung mga dilawan ngayon, medyo naglaylo kasi napaboran. Pero ganon pa rin, mga kababayan yan. Medyo nagkuhan muna. Pahinga muna sila. At ngayon nga po, sabi natin, gusto magsamantala ng mga dilawan. Gustong, magkinabang sa away ng mga Marcos at Duterte daw. Hindi man po nakikipag-away yung Marcos. Inaaway yung Marcos po, Marcos Romualdez, inaaway ng mga Duterte. Hindi man po pinapatulak. Walang ugaling palaaway po ang mga Marcos Romualdez. Mapagpasensya sila. Hindi sila pumapatol sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tuloy-tuloy lang sila sa kanilang pagserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Makikita po ninyo sa mga ginagawa nilang pag-iikot sa buong Pilipinas. Nakita ko si Martin na groundbreaking dyan sa Manila po ng kidney center na naman po. Habang yung ating Pangulong Bongbong Marcos nasa Bacolod at Dumaguete para sa bagong Pilipinas, ayuda sa mga farmers and fishermen and families. Yan po ang ating Pangulo. Sige lang ang tulong. Kaya galit na galit yung mga nausog. Grabe ang insecurity po. Yan ang totoong leader. Pati sa Antique, nandito si Loreno. Pati kalabaw po, namigay yung Pangulo. May traktora, may kalabaw. Ito naman si Martin Romualdez po. Construction of National Kidney and Transplant Institute. Napakaganda po ng building. Hemodialysis building, 13-story with roof deck, National Kidney and Transplant Institute. Di ba? Ang tawag niya Legacy Hospital. Napakaganda po. Sige lang ang trabaho, mga kababayan nila. Wala kang maririnig na paninira. Di ba? Paano hindi tumaas yung ratings ni Martin at saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos? And this time, si Chis Escudero, kasi si Chis dumikit na rin sa mga Marcoses. Pag dumikit ka sa Marcos, pataas ang ratings. Pag gumiwalay ka, tapos ka na. That is, a kiss of death. Di ba? At saka pag dumikit ka sa mga Duterte po, that is the end ng yung political career kung isa kang politiko. Kaya nga po, yung mga politiko, nagsipag-alisa na. May dalang sumpa po ang pagdikit sa mga Duterte ngayon. Kasi nga po, sino ba yung magugusto na? Sige lang ang panira, sige ang pagmumura. Walang tigil sa pagmumura sa ating Pangulong Bongbong. Hindi man siya inaano. Tinanong nga yung ating Pangulo tungkol sa issue ng ICC. Kasi di ba, si De Lima nakalabas. Ito anya, sabi ng ating Pangulo. Ito ang patunayan niya na effective. And our court is working. May stand niya sa ICC remain the same. O kita ninyo? Pabor pa rin mga kababayan sa mga Duterte kasi hindi niya papapasukin. Hindi pa yung ICC. Depende mga kababayan sa intensity ng panggugulo nitong mga destabilizers sa panguna ng nausog. Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Well, maybe this is something we should show the ICC. The judiciary is working properly. Our investigative services are working properly. Former Senator De Lima has been acquitted. I don't know what further comments there could be. Dumaan siya sa pag-usga, na-acquit siya. We still stay with our position that the ICC had no jurisdiction in the Philippines because we have a working police force, we have a working judiciary, and do not require any assistance in that regard. Very fair po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung iba-iba po, in-invite na mismo yung mga investigador
Pasok na niya kayo rito kasi destabilizer na yung dating Pangulong Digong. Pinagmumura na ako. Gusto akong palitan ni Inday. Gustong iluklok si Inday ng ganyang tatay. Di ba? Walang ganong pag-iisip. Walang ganong pagiging vindictive na ugali, pag-ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero balikan natin yung ratings po. So, pangatlo na po si Martin Romualdez. Di ba? 54%. Noong May 2024, naging 55 na siya. So makikita ninyo, moving closer and closer. 3% na lang yung lamang po. 3%. Dati, ang lamang ni 6% ni Sara noong May. O ngayon, 3% na lang. 55, 58. Kasi Inday, pabagsak. Si Martin, pataas. Yung ating Pangulo, pataas din. O ngayon, si Chief Justice Alexander Rismondo, 43%. Noong May, naging the same po, 43%. Ngayon, si Chis Escudero, mataas din po. Siya yung pinakamataas na. 60% yung trust rating niya. Maganda yung epekto ng pagdikit ni Chis Escudero po sa ating Pangulong Bongbong. So sabi diyan mga kababayan, President Marcos highest satisfaction and trust ratings were observed in Northern and Central Luzon as well as among respondents aged 26 to 35. Meanwhile, dissatisfaction and distrust were more prevalent among respondents in Northern Mindanao, Davao Region, and 45 years old and above. So, ito yung baluarte ng mga Duterte. Maliit lang siya. Si Inday, Sara's ratings drop. Pabagsak siya. So, sabi dyan mga kababayan, Tangere also highlighted a rise in distrust. Tumaas yung distrust at hindi magusto, dissatisfaction kay Inday during this period despite their continued strong support base in Mindanao. Conversely, dissatisfaction and distrust were more pronounced in Metro Manila. Galit yung mga taga Manila na kay Inday. Southern Luzon, papunta dito sa amin, Bicol Region, Southern Luzon, in Northern Luzon, ayaw na kay Inday. Meanwhile, Senator Francis Escudero in his first term as Senate President emerged as the highest-rated top government official in the country. Duterte was the highest-rated official in the previous survey. So talo na siya ni Chis Escudero. So malamang with this ratings, baka mag-isip na rin si Chis Escudero to run for Vice President or President in 2028. Kasi di ba, tumakbo na siyang Vice President 2016. Si Lenlen yung nanalo kasi yung Smart Magic. Dapat yung ating Pangulong Bongbong. Di ba? So, highest ratings are concentrated among respondents in Metro Manila, Southern Luzon, and Bicol Region. O ngayon, yung ating malamang basbasan sa pagkapangulo, si Speaker Martin, also saw gains in his satisfaction in trust ratings. His satisfaction rating rose from 43% to 45%, while his trust rating increased from 54% to 55%. The survey also noted a decrease in distrust and dissatisfaction toward the House Speaker during the same period. Madaling sabi, yung dati ayaw kay Martin, mga kababayan, nagugusto na kay Martin ngayon. Ikot ng ikot si Martin po, mga kababayan. At yung halos lahat, kukunti na lang natira sa mga Duterte po. Lahat na haros ng mga congressmen, buong Pilipinas, sa kanya, mga kababayan, sumusuporta. Pati nga po si GMA, bumalingbing na. Iniwan na po si Inday kasi wala silang nakikita pong future sa mga Duterte. Kaya normal yon sa mga politiko
Si Tolentino nga po, sabi, aalis na sa PDP. Kaya ang ginawa na strategy ng mga Duterte, nag-announce si Inday, natatakbo yung tatlo. Para umalis man si Tolentino, mayroon pa rin kasama na tatlo pa, si Bato at saka si Bongo. Nagpaplano na nga po na sabi niya, guerrilla style na lang niya yung kampanya namin. Atak dito, atak doon. Pasulpot-sulpot. Ngayon na niya na nag-announce na tatakbo. In-announce ni Inday, tatakbo, tatlong Duterte. Di masaya niya, may kasama na. Yan kung totoo yung announcement po. Kung pakulo man lang sabi ni Ping Lacson, pakulo man lang niya, tinitest nila kung acceptable sa mga mamamayang Filipino. Lalo pong nasuya, nasuya po, Bicol nainis yung mga tao kasi lumalabas talagang ganit. Di ba? Imagine, tatlo tatakbo sa pagkasenador. Anong tawag mo dun kung hindi ganit? Mali po yung strategy. Pinag-usapan nga, tama, libreng publicity, sumikat sila. Pero sumikat sa pagiging ganit. Mali yung advice kay Inday. Malamangan niya, yung tatay lang yung i-announce niya. Tapos sabay, turo sa liig niya, yung gurgur. Malaman maniwala po. Kung ginurguran niya siya, buhay pa siya ngayon. Ay buhay pa kaya yung nag-attempt na magurgur? Makasurvive siya. Hindi ba? At kung yung assassination po, hindi gagamit ng kutsilyo para close attack. Sniper siguro, maniwala pa. Pero kung gugurgurin po, malayo sa katotohanan, pure propaganda pong paawa. At parinig po sa mga Marcoses na inaapi siya, nag-survive siya daw. Wala man pong nangaapi sa kanya. Inapi niya yung sarili niya dahil sa ugali ng kanyang pamilya. So sabi dyan, Tangere pointed out that the gain in Romualdez ratings was particularly propelled by respondents from Northern Luzon, Central Luzon, and Eastern Visayas. However, distrust and dissatisfaction levels were higher among respondents from Mindanao in those aged 36 to 45. Walang problema yan, mga kababayan, kasi sumusuporta naman po sa ating Speaker of the House, yung mga congressmen. Yung mga congressmen, hawak nila mismo yung mga barangay. Tama? Yung mga barangay, mga kababayan, hawak ng mga congressmen. Yan sa politika. Alam na ninyo. To the barangay level. Kung diinan, mga kababayan ng mga congressmen, yung kanilang mga leader sa barangay, wala niya tayong iboboto. Kundi walang iba tayong iboboto, isusupport si Martin Romualdez. Bakit? Yun ang yan nakakatulong sa atin, di ba? Tingnan naman ninyo yung ginagawa nilang pagsiservisyo sa mga tao. What about yung mga Duterte? Anong maibibigay niyan sa inyo? Kung hindi tokang-tokang, ejike. Di ba? Kaya malabo po talaga na manalo yung mga Duterte. Possibly po, pwede din ako magkamali. Pero sa tingin ko po, magmintis man po ako konti. Di ba? Kaya nga yung sabi natin, ituloy-tuloy lang, itudo na ninyo. Yung paninira, yung nausog, ikot ka lang kayong ikot. Bumira kayong bumira. Effective po Lalong lumubog si Inday. Kasi wala man pong nakikita talagang achievement kay Inday. Ipakita ko sa inyo po. Ito pala yung nauna noon. So yung sa kwan yata ito, sa Okta pa. Okta Research. Tama, Okta. Okta Research nung May. 31% of Filipinos support President Marcos. Only 20% favor the Duterte family and their potential political allies. Yung pro-Marcos sa NCR po, 43%. Ang kay Inday po, 14% lang.
32% sa Balance Luzon, 7% lang po kay Inday. 38% sa Visayas, 18% lang po ang Pro Duterte doon. 17% sa Mindanao, 53%. Siyempre, baluarte nila. Pag sinuma mo, mga kababayan, tingnan ninyo, ang result, ang source ng COMELEC, ang result mga kababayan, 31% ng mga mamamayan sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 20% lang sa Duterte. Nung May yan last month, iba na mga kababayan ngayon na humiwalay si Inday. As DepEd Secretary, nag-resign siya. Diri-diritso na po yung pagbulusok niya. Kasi nga po, ang supporter ni Inday po, mga Marcos loyalist. Ngayon na humiwalay na sila, totally, iisipin ng mga Marcos loyalist, totally niya, i-abandon na natin. Wala niya eh. Wala niyang ginawa yung mga Duterte. Sige lang ang panira nila. Nakikita naman kung paano magserbisyo yung mga Marcos po, Marcos Romualdez, sa ating mga mamamayan. Laging live po ang RTBM sa mga distribution ng mga ayuda. At napakaganda ng mga ginagawang programa at mga proyekto ng ating Pangulong Bongbong. At wala kang marinig na masasamang salita. Di ba? Tinanong nga yung ating Pangulo tungkol kay Inday, tungkol sa resignation ni Inday. Sabi ng ating Pangulo, wala man anyang rason na ibinigay si Inday. Tinanong ko niya, hindi na niya ako nagpilit. Yan ba? She did not give any reason. No comment pa rin. President Ferdinand Marcos Jr. says Vice President Sara Duterte did not give a reason for her resignation as Secretary of the Department of Education and co-vice chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. She did not give any reason. I asked her if there are any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF LCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So hindi na rin nagpilit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Binitawan na si Inday. Kaya within the week daw, baka next week, may ipapalit na yung ating Pangulong Bongbong as DepEd Secretary kasi hindi man na niya pwedeng magtagal na bakante. Napakalagaan niya yung DepEd Secretary. Kaya nga ibinigay kay Inday. Hindi man pala kaya ni Inday. Sana hindi na lang niya tinanggap noon. Kasi inadmit niya wala man siyang background sa edukasyon. Kaya wala man po na i-contribute si Inday na maayos po. Other than tinanggal yung mga visual aids. Na imbis makatulong po sa mga mag-aaral. Kaya bagsak po sa PISA, bottom 4. So wag magtaka kung bakit bumaba ang satisfaction ratings, trust ratings ni Inday. Yan po ang rason. Valid po. Philippine students still among the lowest scores in reading, math, science, sabi po ng PISA. Year-ender COA exposes Duterte's predilection for confidential funds. Yun ang nagpabagsak sa ratings po ni Inday. Inis yung mga tao. Lunukin mo ba yung 125 million confidential funds in 11 days? Siyak po, kahit yung mga kaalyado niya sa Congress, na siyak. Kala nga 19 days, 11 days po. Si Kimbo, nasiyak si Kimbo. Ha? Kala ko 19 days, 11 days. Ubus. Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Ano pa? Only one public school in the Philippines passed PISA test, sabi ng senador. Si Sherwin Gatchalian, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, isa lang niya. Tapos kung ano-anong pinangingialaman ni Inday, hindi man niya trabaho.
So ito yung iniwan na legacy, mga kababayan ni Inday. DepEd launches matatag curriculum to address basic education woes. Philippines ranks at the bottom of new PISA test on creative thinking. Ibig sabihin, itong matatag curriculum po, ineffective siya. Hindi man na pag-aralang mabuti. Kasi unang-una, wala mang experience dyan si Inday. Sabi niya mismo, only one public school in the Philippines passed PISA test. March 7, 2024. Philippine students still among lowest scores in reading, math, science, PISA. Sabi ng PISA. Sarah's ratings deep below Marcos, sabi ng Okta, May 21, 2024. Ngayon naman po sa Tangere, Sarah's ratings deep below Marcos, May 21, 2024. Tapos ngayon sa Tangere. Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. I would like to be able to announce the appointment of new DepEd Secretary by end of the week. We cannot leave it open. Importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that na nakatiwangwang doon sa nawalang secretary. What is now required? Ano po ba ang kailangang gawin? So, what do we need? We need an educator. Do we need an administrator? Do we need accountant? What do you need? And that's what we're trying to determine now. So, pinag-iisipan ng mabuti po, mga kababayan, kung sino yung magiging replacement kay Inday. Ito naman yung political alliances. Sabi ni President Bongbong Marcos, it does not change anything. President Ferdinand Marcos said that the resignation of Vice President Sara Duterte from his cabinet does not change anything for the unity team, since the Duterte-led PDP or Partido Demokratiko Pilipino was never part of it even during elections. So depende lang kung ano yung posisyon ni Inday Sara pagdating sa eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant niya. But as the parties involved, pareho pa rin ang unity team. Hindi pa nagbago. Hindi na po magiging parte sigurado, mga kababayan ng administration. Umalis na nga po si Inday. At sige ng parinig, ginurgur daw siya, pero hindi sila nagtagumpay. Yung opposition po, sinusuka din siya. Ayaw man ng opposition. So mag-isa siya. Yung grupo niya, sina Bato at Bongo. At yung tatay niya, si Tolentino, baka tumambling na rin ang tuluyan. So isang jeep na lang sila, mga kababayan. Nagsipag-alisan na yung mga kaalyado. Ayaw nila ng paramura, mainitin ang ulo at mapanira. Immature. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.